Hi, ako si Kuya Renan. Tambay ako. Pero marami akong pangarap. Pangarap ko yumaman na walang ginagawa at kung paano gagawin yon, hindi ko pa rin po alam. At ngayong araw, papakita ko sa inyo kung ano ba pwede mangyari pag gumawa ka ng mga bagay-bagay na hindi planado kaya hindi pinaghandaan ng maigi. Kung maalala nyo, nito nakaraan nga, dumating yung bago kong barbecue grill and smoker galing sa Eater's Grill. Natest ko na yung grilling function ng mga lodi, yung tamang barbecue lang. Pero ang hindi ko pa natatry, yung smoker niya mga lodi. At ako na aminado naman ako sa sarili ko na hindi ko pa talaga ito nasusubukan. Ito yung first time ko siyang gagawin. Nagtry ako mag-research ng konti. At dito sa Pinas, ang pinakamagandang kahoy daw na pwedeng gamitin sa smoker, santol. Kaso hindi available yung kahoy na santol sa akin mga lodi. So naisip ko maghanap ng iba. At nakita ko rin sa research ko na ginawa na pwede naman yung mga citrus trees. At sakto, merong puno ng lukban o kahoy galing sa lukban yung tatay ko na binibilad sa bubong ng isang bahay. So ayan na, hiningi ko na nga yung mga lodi. Yun yung gagamitin natin. At syempre kahit katirikan ng araw, punta tayo sa bayan para maghanap ng karne na pwede nating iluto. Sabi rin dun sa mga nabasa ko online, pag beginner daw mas maganda manok muna. Kaso naisip ko, para mas maganda ata yung baboy. So tatry ko maghanap ng liempo. Syempre pagdating sa karne, nako, may suki akong binibilhan mga lodi cakes. Kaso pagdating ko ayun, wala nga raw liempo kasi anong oras na. Ang nakuha ko mga lodi cakes, pigi ng baboy. Pwede na yan, di ba? I-smoke nga natin, matagal na mailuluto. Kaya naman natin palambutin yan. Okay, sa yung kakarating lang natin sa bahay. So, gagawin natin yan, maliligo muna kasi alam ko hindi na ako makakaligo mamaya. Sheesh. At ayun, pagkatapos nga natin maligo, medyo feeling fresh na rin ng Kuya Renan kahit 5 minutes lang ako naligo. Sorry na, madali lang talaga ako maligo guys. Minsan nga 2 minutes pag nagmamadali. At gaya nga ng sinabi ko, may konting research na mga ginawa pero hindi siya ganon ka-extensive na research mga lodi cakes. So pinakauna ko hinanap kung ano ba yung gagamitin kong rub. Yung, alam mo yun, ipapahid mo dun sa karne para malasa siya. So ang ginawa ko, gusto ko na medyo matamis. So onion powder, garlic powder, asin, paminta, tapos asukal mga lodi. Yun ipapahid ko dun sa karning lulutuin natin. And syempre dahil Bicolano nga ako, of course, ang stereotype sa mga Bicolano mahilig sa sili, so naglagay rin ako ng chili flakes para medyo may konting kagat. Tapos yan, time na. Pahid na natin dun sa karne natin. So generous amount mga lodi, sabi nila wag daw magpipigil sa paglalagay ng seasoning. So ayan, ipahid na natin lahat yan dun sa karne. Diba? Mas marami, mas masaya. At itong mga susunod na eksena mga lodi, dito na nga nagsimula yung mistakes after mistakes na na-accumulate ko dahil sa kakulangan natin ng paghahanda at research dito sa gagawin natin pag-smoke ng karne mga lodi. So yung una mga lodi, pagdating sa panggatong, nako, akala ko kasi pwede igatong lahat, diba? Yung pala, mas okay daw pag medyo malalaki yung panggatong mo para tuloy-tuloy yung apoy. Ito pa mga lodi, ang buong akala ko yung usok talaga yung ipangluluto mo. Ang akala ko, mas marami yung usok, mas okay para mas madaling maluto. Nako, doon ako nagkamali mga lodi. Tingnan nyo naman kung gaano karaming usok na yan. Hindi pala yan ganyan dapat. Pag namumuti daw yung usok, tawag daw doon bad smoke kasi talagang mag-aamoy usok daw talaga at maglalasang usok na niluluto mo. Pag masyadong marami daw yung bad smoke, yung product mo is magiging mapait at hindi siya ganun kasarap. At sa kalagitnaan naman ng smoking process natin mga lodi, medyo hindi nakasama yung panahon. Umulan ng konti. At dahil hindi ko pa nga napapagawa ng tambayan itong bago kong grill, syempre naghanap na lang tayo ng paraan para hindi siya mabasa. So ang ginawa ko, naghanap ako ng yerong hindi ginagamit tapos itinakip ko. At isa pa nga pala sa napakarami kong mistakes mga lodi is yung pagbukas ko ng smoker. Dapat daw hindi mo buksan ng buksan yan mga lodi kasi dapat consistent lang yung temperature sa loob ng smoker. Ako, bukas ako ng bukas. So, pag binuksan mo, lalamig na naman sa loob. Tapos, sasarado mo, mag-build up na naman yung temperature. So, medyo matagal siya maluto mga lodi. O siya, tingnan nyo naman yan. Kung gaano karami yung puting usok na lumalabas yung binuksan ko. Sabi nga nila, ang tawag doon dyan, bad smoke. Dapat daw kasi, proper daw yung airflow. Akala ko, dapat medyo pigilan mong pumasok ng konti yung hangin para nga sadyang dumami yung usok. Mali pala yung paniniwala ko. Hindi lang beses din nawala ng apoy yung smoker ko mga lodi cakes. Dapat daw pala hindi ganun. Sabi nga nila dapat kontrolado mo yung apoy, kontrolado mo yung temperature ng smoker mo para mas maganda yung produkto mo magagawa. Kaso yun, di ba sabi ko sa inyo, ginawa ko to na hindi preparado. First time, walang maayos na research, walang maayos na preparation. Kaya ayun talaga, ayun na nangyayari guys, kahit sa tunay na buhay. Pag hindi ka preparado, pag hindi ka gumawa ng sapat na paghahanda, delikado ka talaga mag-fail sa lahat ng gagawin mo. Lesson na rin to guys sa akin. Tapos lesson na rin para sa inyo. Lagi niyong tatandaan, swimming lang yung natutuloy ng maayos pag walang plano. Pero sa buhay, kailangan mo laging planado ang lahat mong gagawin. Kailangan pag-iisipan mo. Hindi lang isang plano. Kung meron kang plan A, dapat meron ka pa rin dinedevise na plan B kasi paano na lang kung mag-fail yung plan A mo, edi wala ka nang gagawin. Pero at lagi-lagi niyong tatandaan, dapat marunong kayo makiramdam kung yung ginagawa niyo ba malapit na mag-fail. Bakit naman kamo Kuya Renan?
Kasi pag mas maaga mong na-realize o natanggap na malapit na mag-fail yung ginagawa mo, mayroon ka pang oras para at least makapag-isip ng something na pwede mong gawin para manigate o kaya mabawasan yung impact ng failure na mangyayari dyan sa ginagawa mo. At dito sa kaso ko mga lodi, nakikita ko na yung mangyayari. Medyo mapait tapos tasang usok talaga yung inis mo ko. So ang ginawa ko, gumawa ako ng matamis na sausawan. Mas matamis kaysa normal. Para man lang medyo mabawasan yung pait ng nakaraang hindi na pwedeng balikan. Oo, kaya nang tawa-tawa ka na naman ng ganyan. Ikaw nga, masabihan ka na naman ako na ano. Actually guys, may nagsabi sa akin doon sa voice over ko na bakit daw ganito ako tumawa? Parang pang dibel daw. Sorry na, ganito talaga ako tumawa eh. Pasensya na kayo kung hindi ka natutuwa. Basta ako natutuwa ako sa tawa. So ayun guys, kung makikita nyo, luto na nga yung smoked pork natin. Well, not the best results na ina-expect ko. Pero para sa isang first timer na walang research at walang gaanong paghanda, medyo okay na rin naman para sa akin. Pero aminado ako mga lodi, things could have been more better kung pinaghandaan ko siya ng maayos. Pero syempre hindi pwedeng walang taste check yan mga lodi. So tara, kuha tayong isa. Mainit pa. Dapat pala hinayaan ko muna mag-rest. Tender naman oh. Lasang usok nga. Malamang smoke. First time kumakain ng ganito na smoke. And syempre hindi naman ako papayag na ako lang yung makakatikim ng lasang usok na smoked pork mga lodi. Sabi nga nila, things are better shared with family. Pero so far wala naman nakapagreklamo na lasang usok. Iniisip ko hindi lang talaga nila kaya magreklamo. And wait, hindi po tapos yung video. Nag-brown out lang talaga. Ay kasoreko. Hello kasoreko. Hindi tayo pwede magreklamo, baka mag-gaslight na naman tayo ng admin niyo. Para may ilaw wala mga lodi, tuloy pa rin naman ang kain namin yan. At gaya nga na sinabi ko, medyo na-negate natin yung pait tapos yung sobrang lasang usok nung ginawa kong barbecue sauce. So far, medyo okay naman yung first try ko sa pag-smoke mga lodi. Pero sabi ko nga, yung next time nito, mas maganda na. And by the way, sa mga katulad ko na mahilig na magluto, tapos kung gusto nyo rin ng gantong piyasa mga lodi, barbecue, griller, tapos smoker mga lodi cakes, check nyo lang yung page ng Eater's Grill. Marami silang choices doon. Merong malaki, merong maliit, merong industrial, merong pang-business, merong pang-pamilya lang mga lodi cakes. Kung rin ulit magpasalamat sa kanila sa pagbibigay nila sa akin ng griller tapos smoker na to kasi nagagawa ko ng mga bagay na hindi ko nagagawa dati at nakikita ko lang sa TV. Hindi ko lang talaga ma-explain kung gaano kasaya sa pakiramdam pero ayun, basta masaya ako mga lodi cakes. Kung makikita nyo nga, lagi ko nang ginagamit to eh. And ayan nga, kahit hindi na ganun kaayos yung una nating pag-try ng pag-smoke, okay lang yon. At least marami tayong lesson na natutunan. Ay nga ng pananaw ko sa buhay, mag-fail ka lang talaga pag wala ka nakuhang lesson. That is it for this video mga lodi. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.